Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan, kung bakit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa
Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang natatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Morning, Jesus! Ako nagulat eh. Okay na ba? Numuhuya pa ako. Nahuli po ako, mga kapatid. Kumakain ako. Okay na ba yung sound? Good morning, Jesus! Ah. Nagulat ako ah. Isang nakakagulat na Lunes ng umaga, mga kapatid. Ginugulat lang tayo.
Kamusta kayo mga kapatid? Pasensya na kayo, wala tayong ngayon, pang sugar rush. Walang sale. Kaya wala ako nabili. Oo. At ang mga taga-outreach, ay, belated happy birthday kay Pastor Simple! Parang ang daming cake ni Pastor Simple. Mamaya papatikman daw niya kayo. Nakain nyo na? Kinain lahat ng taga San Pablo? Kinain na. Okay, thank you Lord. Bakit tayo may langaw? Ngayon lang ako nagdala, ako na agad. Thank you Lord. Tayo po'y manalangin muna. Lord, napakabuti niyo po sa amin. Ibang klaseng pagpapala ang mga nararanasan ng lahat ng sa'yo'y nagtitiwala. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa nagdaang linggo. At alam po namin, Lord, ngayong darating na linggo, pupunuin niyo na naman po ng dahilan ng aming buhay para kami magpasalamat. Sa umagang ito, Lord, tinataas po namin ang aming gawain na kayo muli ang manguna. Kayo muli ang magbigay ng karunungan at alam ko kayo rin po ang kakausap sa bawat isa sa amin. Pati na yung mga kasamahan po namin, mga kapatiran na nasa kanilang mga bahay, mga nagtatrabaho, yung iba'y nagbabiyahe, Lord. Salamat po, Lord, dahil may tatanggapin na naman kaming biyaya mula sa iyong salita. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, ito po ay nasa Romans 12:12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, and continuing steadfastly in prayer. Sa Tagalog, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Ano bang kanta natin sa panalangin? Ano yan, Nog? Ano yan, Nog? Manalangin ka, patuloy kang manalangin. May magandang mangyayari sa'yo. Ano umpisa niyan? Yan kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Maghintay, magbantay, manalangin ka. Patuloy kang manalangin. May magandang mangyayari sa'yo. Maghintay, magbantay, manalangin ka. Patuloy kang manalangin. May magandang mangyayari sa'yo. Yan. Sigurado yan mga kapatid, may magandang mangyayari sa atin sa araw na ito. Good morning po sa lahat ng mga kapatiran natin from abroad at pati na po dito sa Pilipinas na palagian, walang sawa, basta salita ng Diyos. Thank you Lord talaga. Hello po kay Sister Noemi at sa lahat ng mga kasumba niya. Alam mo, si Sister Noemi, madami kayang nadala kay Lord yun. Yung mga kasumba niya, dinadala niya talaga sa gawain yun. Oo, kaya madaming pagpapala yun kasi maraming kaluluwang nadadala niya kay Lord. Alam niyo, yun po ang susi, mga kapatid, kaluluwa. Kaya ganon. Okay, thank you Lord. Umpisahan na po natin agad yung ating lesson sa araw na ito kasi maraming mag-share. Kunyari magulat kayo. Yan, ganyan. Kunyari magulat kayo, nakasali pala kayo. Ang ating pong Lent ay nag-umpisa ng Feb 14, tama, si Minister Andy. Oo,
sa Catholic Ash Wednesday, hindi ba mga kapatid? Kayo ba'y kasi tayo namulat dun no? Sa Catholicism. Kayo ba tuwing mahal na araw, may mga memories kayo na magaganda na tuwing mahal na araw natatandaan ninyo? Ang Lent nga pala ay yung 40 days na nag-fast and pray ang Diyos. Di ba? Si Jesus Christ pala, oo, nung nandito siya. So, according to sa mga sinusunod na Feb 14, mag-e-end siya ng March 30. March 30 kasi excluding Sundays pala yun. Oh, nabasa ko lang. Kaya dapat 28. Kaysa iba 30 hindi ba? So anyway, ang Lent ang Latin yan ay Quadragesima. Ibig sabihin nun is 40th. Oo. Kino-commemorate natin dito. When you say commemorate, nire-recall mo siya and you show respect for. You show respect for it. Sa iba naman, sa atin lalo na ngayon, to celebrate ang ibig sabihin ng Lent, di ba? So 40 days na si Jesus Christ nag-spend ng fasting in the desert and enduring temptation by Satan according to the Gospel of Matthew, Mark, and Luke. Bago magsimula yung kanyang public ministry. So, ako, pag mahal na araw, nung bata kasi ko, yung tinda? Sa amin kasi yon, pag mahal na araw, para rin kaming merong 40th, kasi, ang lola ko, magsisimula siya ng Ash Wednesday na magbabad ng mga munggo. Gagawin toge. Masaya na parang ayaw namin dumating kasi trabaho sa aming mga apo niya. Biro mo, yun? Tatanggalan mo ng balat yung toge. Oo, di ba bata ka, tapos gusto mo na maglaro, hindi ka pwedeng umalis doon. Tapos ang lola ko gumagawa ng sariling nata de coco. Oo, puro handmade siya. Kaya ang lola ko kapag pagka mahal na araw, punong-puno yung tindahan namin. Kaya kami lahat apo niya gumagawa. Ang pinaka niya is yung palabok. Kasi yung palabok niya may toge sa ibabaw. Oo. May toge sa ibabaw. Tapos, instead of kalamansi, tinadtad na kamyas ang inilalagay. Oo, ganun yung palabok ng lola ko. So, tapos, gumagawa din kami ng, hindi kasi uso sa amin ng sagot gulaman. Hindi kasi kapampangan na pagkain yon. Ang sa amin ay ginilo. Yung gelatin. Gelatin siya, pero hindi gulaman. Ginilo ang tawag. Gata ng nyog. Ang inilalagay na hinahalo sa tubig, tapos lalagay ngayon yung, hindi gelatin, gulaman, yung gulaman na clear, para mas masaya minsan, ginagawa nilang red. Para masaya yung ginilo. Pero yon ay hindi gatas. Gata ng nyog. Tapos yon, ganon ang aming Tapos, gumagawa din ng sariling balot ang lola ko. Basta lahat nung niya, all natural. Oo. Kaya yung lola ko, alam nyo ba, namatay yun ng 94 years old, wala siyang sakit. Wala siyang sakit. At hindi ko rin siya, siguro doon namin nakuha yung genes namin na hindi yung madaling magkasakit. Hindi ko nakitang na ospital ng lola ko. Oo, ever. Tapos, nung 94 years old na siya, pinipilit niyang may sakit siya kasi nahihilo raw siya. Lagi, dali niyo ako sa ospital. Sinasabi na sa kanya ng doktor, wala po kayong sakit. Hindi, meron. Bigyan mo akong gamot. So, binigyan siyang placebo ng doktor. Akala niya, iniinom niya anti-hilo, pero ang totoo, vitamins lang. Kasi talagang wala siyang sakit. Kaya daw siya nahihilo, sa katandaan niya, nagbabara-bara na yung mga ugat-ugat niya. Tapos alam niyo yun, wala siyang sakit. Tapos nilagnat lang siya. Nung hapon, namatay na siya.
Oo. Nga eh. Ba't ba tayo napunta doon? Mahal na araw. Yun. Preparation. Tapos, pag mahal na araw, ginagamit yan ng karamihan na mag-ayuno. Diba? Mag-fasting yung iba sa food, yung iba sa gadget, yung iba sa Netflix. Mga activities kasi na hook ka that you are willing to give up. Yung iba naman, yung mga hindi nila natuloy na New Year's resolution nila, tinutuloy nila pagka mahal na araw, hindi ba? Pagkatas ng mahal na araw, BSD yun na. Tapos, ito rin po yung hindi kumakain ng baboy pagdating ng Friday. Pagdating ng Sabado, pwede na uli. Hindi ko nga alam kung ano yung ginawang yun eh. Hindi kumain ng Friday, pero pagdating ng Saturday, kumain, di ba? So, kanya-kanyang celebration. Tapos, di ba pag mahal na araw, ako sa Pampanga, alam niyo ba nung bata ako, takot na takot akong magbigay ng tubig kay Kristo. Kasi sa Pampanga, daming Kristong dumadaan. Di ba sa Pampanga, talagang marami yung mga nagpipinitensya, tapos yung nagpapasa ng krus. Ano yan? Basta sa Pampanga, pagka ganyan, nag-aabang na. So, nag-aabot ako ng tubig ng lola ko. Kasi lola ko, ng simbahan. Takot na takot ako talaga kay Kristo. Kasi parang may mga tulo-tulo pa tapos nagpapasan, tapos bibigyan ko ng tubig. Akala ko talaga nung bata ako si Kristo yun. Yun ang nagagawa kasi bata ka eh, di ba? So, isa yun sa mga inaabangan ng mga bata pagka mahal na araw. Ha? Pati yung mga turista, oo, pumupunta talaga doon. Pero ngayon, alam ko pinagbawal na ang magpako. Oo, pinagbawal na yung kasi alam nyo, pag hindi pala kayo marunong ng mga pinapako, pwede mo ikamatay yun. Oo. Pero, sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, ang mahal na araw ay ito'y tumutulong sa atin para i-refresh, i-refocus, and renew natin yung ating pananampalataya through Bible reading, reflection, and prayer. Yan. Although ginagawa naman natin yan lagi, hindi ba? Nire-refresh lang, nire-refocus lang, and nire-renew. Para kasing nagkakaroon tayo ng dahilan para mag-start ka ulit, mag-refocus ka ulit, mag-renew ka ulit, hindi ba? Para kagaya ng New Year. Pag New Year, dun lahat gumagawa ng mga resolution. Hindi ko nga alam bakit hindi ba pwede yung kalagitnaan ng taon? Pero yun yung mga times na nabibigyan tayo ng pagkakataon. Alam nyo ba na and for today, pagtutuunan natin pansin yung prayer. Alam nyo ba na sa Bible, merong dalawang powerful prayer na sinasabi ng tatlong mga prayers na powerful according to mga commentaries. Ang unang-una ay yung mga mababasa natin sa Psalms na prayer of thanksgiving. Pangalawa, the Lord's Prayer. Pangatlo, alam nyo kung alin? Tinapos lang natin yun. Jabez Prayer. Yan daw ang mga powerful prayers sa Scripture. Kayo po ba ay, pagdating sa prayer, is it still a mystery to you? Sabi nung iba kasi parang mystery daw ang prayer. When you say mystery, something that is difficult or impossible to understand or explain. Para bang puzzling sa mga tao, nakaka-puzzle, hindi ma-explain. Pero alam nyo ba mga kapatid, ang totoo, prayer is simply talking to God about life, the good and the bad, hindi ba? Kaya hindi po siya mahirap. Naranasan niyo po ba yun na kayo'y lumabas? Tapos, naglalakad kayo, hindi nyo alam, nagsasalita kayo, tapos ang kausap mo lang si Lord.
Tapos minsan sasabihin ng mga iba, bigla mong masasabi, baka may nakakita sa akin, nakala nila niluloka ako. Na-experience niya yan. Ako lagi ko yung na-experience. Nung naglalakad ako, sabay napapatingin ako sa langit. Tapos mamaya-maya, hindi ko namamalayan, natataas ko yung kamay ko. Ganon mga kapatid. Yun po ay prayer. Praying na po iyon mga kapatid. Sa ating mga Kristiyano, automatic na po yan. Bakit kanyo? Kasi alam natin na may kausap tayo. Hindi yung sarili mo lang ang kausap mo. Kaya nga automatic kahit saan, kahit nasa jeep ka, kahit nasa bus ka, nakikipag-usap ka. Kasi alam natin na pag tayo nagdarasal, naririnig niya tayo. So may kausap po tayo mga kapatid. Pero maraming mga tao ay na-frustrate daw sa prayer. Have you been frustrated by prayer? Yung bang na-frustrate, sa aminin man natin at hindi, may mga times na na-frustrate tayo. Kasi minsan nagpe-pray tayo, tapos sabi natin, pray ako ng pray, di naman ako sinagot. Na-frustrate ka. Especially kapag ang nangyayari, yung hindi mo naman gusto. Pero ang totoo, sinagot naman na tayo ng Diyos. Hindi nga lang natin gusto yung sagot. Kaya naghihintay tayo nung sagot na gugustuhin natin. Kaya pagka tinanong ka, ano nangyari sa prayer mo? Di pa sinasagot eh. Pero ang totoo, sinagot na. Ang sagot ay no. Oo. So, sinagot na rin mga kapatid. Hindi po sa hindi. Sabi nung iba, nakaka-frustrate din talaga. Nagpe-pray ka, tas di rin naman. Hindi natin nauunawaan. Sabi kasi nila, nakalagay sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Napakadaling mag-focus sa second part ng verse na ito, mga kapatid, no? Nang hindi natin iniisip na mas importante yung unang part. If you abide in me and if you abide in me and my words abide in you. Napaka-importante po nun. Dapat intindihin muna natin yung nasa unahan bago yung sa huli. Kasi, yung pong if you abide in me and my words abide in you, alam nyo ba na kapag ganun ang nangyari, hindi ka na magpe-pray nang hindi ka looban ng Diyos? Kaya nga mas importanteng pagtuunan mo muna ng pansin yun para maintindihan mo yung pangalawa. So, ang ibig sabihin din nun, fully submitted ka to the Lord and His timing. Yung if you abide in me and my words remain in you, hindi mo pinagpipilitan yung gusto mo. Kapag ka po kasi ang Holy Spirit is inside of us, inaalaw po natin na mag-work ang Diyos sa buhay natin. Kaya nag-iiba na nga yung prayer natin mga kapatid. Nag-iiba na rin yung plano mo. Pag nagpe-pray ka, hindi mo na pinagpipilitan yung plano mo. Kasi alam mo na ngayon na may sariling plano ang Diyos na dapat sinusunod nating lahat. Oo. Tapos, kaya po tayo nagpe-pray because in prayer, we can experience God and grow our faith in Him. Na-experience mo ang Diyos. Kasi pag nag-pray ka, sinasagot ka. O di nalalaman mo, na-experience mo kung paano sumagot ang Diyos sa panalangin. Ano ba yung mga recent na prayers natin na nagulat ka, parang ang prayer mo, parang dumaan lang, napapray ka lang, tapos biglang dumating yung sagot? Hindi ba? Oh, si Bong may answered prayer din nga siya sa pamilya niya. Ang prayer po kasi, tandaan natin mga kapatid, is not to get God to move toward you. Kaso yan lagi ang ating nagagawa. Prayer is to get us move towards God. Ang nangyayari when we pray, halika. Parang pag nag-pray ka, sinasabi mo kay Lord, halika dito Lord, dali, pakinggan mo yung sasabihin ko nang maibigay mo. Mali. Ang prayer po is tayo ang lalapit sa Diyos. Para malaman, Lord, ano po ba yung plano mo? Ganun dapat. Kaso, yon, lahat ng mali sa pananalangin ay ginagawa natin. Especially sa timing ng Diyos. Lord, ngayon na. Pag hindi mo ba ito binigay ngayon, wag mo nang bigay.
'Di ba? Ang kala mo, kita mo yung kinabukasan kung mag-pray tayo, hindi ba? Yun. Tapos yun, lagi nating nasasabi, ginagawa nating genie ang Diyos when we pray. Nakakaskasin mo lang yung lampara, yung lampara dyan, yung panalangin, pag kinaskas mo na ganyan, lalabas siya. Tapos sasabihin niya, your wish is my command. Maling-mali, mga kapatid. We are the created being. Hindi tayo yung creator. And yet, kung mag-utos tayo, alam nyo mga kapatid, para po tayong janitor sa isang kumpanya na hindi pwedeng mag-utos sa may-ari. Kasi yung may-ari nagpapasweldo sa'yo. Pag dumating yung may-ari, yung pinakamababang yuko mo, gagawin mo. Kaso, ang nangyayari, baligtad. Baligtad, mga kapatid. So, meron nga akong nabasa, sabi, if you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Oo. Alam nyo ba na ang pag-umpisa ng panalangin ay umagang-umaga? Sa Psalm 63 verse 1, di ba? Sa kinakanta kasi natin, Good News Version, Oh God, you are my God, and I long for you. Pero alam nyo ba, sa ibang version, ang nakalagay, Early will I seek thee. So umagang-umaga pa lamang. Kasi nasanay tayo ng sabi nila, all's well that ends well. Di ba? Kahit ano pa nangyari, basta natapos ng okay yan, okay na rin yun. Sa ating mga Kristiyano, dapat all's well that begins well. And you always begin with a prayer. Oo. Kasi alam nyo, ang prayer po is the difference between what we can do and what God can do. Kaya nga nagpe-pray tayo eh. Kasi prayer is acknowledging that wala po akong magagawa kung wala kayo. And lately, yung pinakamagandang prayer, ngayon ko lang naintindihan, promise, ng sobrang-sobra. Noon, simpleng pagkaintindi na when you pray, pray according to the scripture. Pero, ngayong binasa natin, yung sinabi ni Pastor na Matthew 21 to 28, at gumawa ka ng prayer according to that na binasa mo, yung palang scriptural prayer. Nakakatuwa, no? Kayo ba'y natuwa? Sige, bago ako Hindi lang natawag. Ngayon tatawagin natin. Tignan niyo po kung ano ang nagagawa ng literal na scriptural praying. Mga kapatid, ay gumawa din ako. Ano kayo? Bago ako tumawag sa inyo, babasahin ko yung sa akin. Naging makatanga ako kay Lord eh. Dahil dito sa yung assignment natin, ito yung sa akin, tas tatawag ako sa inyo. Para po kayo makasunod, mga kapatid, yung mga panalangin po namin ay pinabasa po sa amin yung Matthew 21 to 28. Sa Matthew, Mark, at saka Luke and John. Oo. 11 ang start hanggang 16. Luke 19 to 24. Sa John, 12 to 21. Matthew 21 to 28. Luke 11 to Mark 11 to 16, Luke 19 to 24, and John 12 to 21. Basahin niyo po yun. At may kinalaman po kasi yan sa Lent, yung ating sincelebrate nitong mga panahon na to. Ito po yung aking naging prayer. Lord, ikaw ang Diyos na dakila at may pag-ibig sa amin na kamangha-mangha. Tunay akong pinagpala dahil sa karamihan, pinili mo ako para paglaanan ng iyong buhay.
Walang katapusang pasasalamat ang kaya ko lang ibalik sa iyo. Salamat Lord, katulad ng matagumpay na pagpasok mo sa Jerusalem, pumasok ka rin sa aking buhay at dahil dooy ako naman ang nanagumpay. Salamat dahil kagaya ng paglilinis mo sa templo, nilinis mo rin ang buhay ko at ngayon pinananahanan mo na ang puso ko. Awa at grasya mo lamang ang meron ako, kaya nagkakaroon ng bunga ang espiritual na buhay ko. Kaya naman patuloy na nagiging kinalulugdan mo ako. Salamat sa pagkakatawag at pagpili mo na itinuturing kong pagpaparangal mo sa lingkod mo. Walang katumbas na anumang halaga, ginto o pilak man ito. Higit sa lahat, salamat sa pagbata sa bawat hagupit sa iyo, mailigtas mo lamang ako. Huwag nawang mawala sa isipan ko na buhay mo ang kapalit ng kung anong meron ako. Huwag akong hayaang mawala sa presensya mo dahil ito na ang buhay ko. Salamat sa walang katulad na pag-ibig mo, ikaw ay akin, ako ay sa iyo. Ayan ah. Ano yan? Habang binabasa mo kasi, no? Tapos sabi ni Pastor gumawa ng prayer, yung pala talaga. Yung pala talaga, mga kapatid. At alam ninyo, karamihan ng mga prayers na nagawa naming mga manggagawa, prayer of thanksgiving. Kasi pag binasa mo ito, wala kang masasabi kung di thank you talaga eh. Kung di thank you talaga. So tignan natin yung ibang mga manggagawa, nakagawa nitong mga panalangin na ito, mga kapatid. Napaka-importante nito. Tawagin natin Sister Marivic. Back dito. Check A. Penging mic. Isa-isa po mga kapatid na kami po ay may mga nagawang panalangin. At itong panalangin nito ay talagang nagmula sa mga puso po namin. Hango sa binasa po namin. Ay, multo. Naka-green kasi. Bigyan na siya, peram siya ng ano. Ito. At least may ulo. Pasensya na kasi pag artista. Ayan, nandyan na si Marivic. Kanina wala siya, ngayon nandyan na siya. Ayan, ito po yung kanyang Pasensya panalangin na Yung wardrobe na-compose. po kasi hindi ako nasabihan. Thank you, Lord. Ito po yung aking panalangin na hango po sa Matthew. Sa Matthew lang po kasi kung lahat, baka po hindi Malito na ka na. makapagsalita yung iba. Tama. Dear Lord Jesus, pinupurit pinasasalamatan kita sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat po at ako'y binigyan mong muli ng pagkakataon upang ikaw ay makilala. Salamat po sa tulong na nagkaroon po ako ng oras upang muling mabasa at mapag-aralan ng mabuti ang iyong salita. Dahil sa pagbabasa at pag-aaral ay lalo kong natutunan at nalaman ang mga ginawa mo sa amin upang matupad ang nais ng iyong Ama sa buhay mo upang kami ay maligtas. Salamat din po dahil sa inyong pagsunod sa kalooban sa Ama, ang kaligtasan ng sanlibutan ay natupad. Sa simula pa lamang ay pinili mo kami upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggang. John 3:16. Salamat po Panginoon sa iyong ginawa. Kami po ay nagkaroon ng kagalingang espiritual at pisikal. Salamat po Lord sa mga ginawa mong himala at sa iyong salita ang lahat ay nagaganap. Salamat po Lord sa iyong katuruan at kami ay nagkaroon ng pananampalataya at sa pananampalataya ay pagtitiwala sa mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11 verse 1.
Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagtitiwala. Deuteronomy 33 verse 27. Mula't mulapay ang Diyos na ang iyong tanggulan, walang hanggan niyang bisig ang iyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyat at inutusan kayong sila'y lipuning lubusan. Panginoong Jesus, ako po'y naniniwala sa inyo na ang inyong pag-alay ng buhay sa amin upang kami ay maligtas ay hindi masasayang at lalo naming matututunan na sobra-sobra ang pag-ibig mo sa amin upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Idinadalangin ko po na ang pagkapako mo sa krus at lahat ng sakripisyo ay hindi masasayang sapagkat ang lahat ng ito ay matutupad ayon sa iyong kalooban. Hinihiling ko po na magamit ako upang marami pang tao ang makilala ka at malaman nila na ikaw ang Diyos na buhay, ang Kristo na namatay at muling nabuhay at babalik sa wakas ng panahon. In Jesus' name, Amen. Amen. Share mo naman ng konti kung ano yung naging, ba't nasulat mo yan? Thank you, Lord. May assignment nga po kami. Kasi po, natutunan ko na pag may assignment, dapat po talaga mag-response. Yun po talaga yun. So, nung binabasa ko na po to, habang nagbabasa po ako ng Matthew, may pumasok na po sa isip ko ng panalangin. So, habang nagbabasa ako, nagsusulat na rin po ako ng panalangin. At yun nga po ang nakakatuwa. Yung anak ko nga po nagulat kasi ba't daw gising pa ako, akala niya kung anong nangyari. Sabi ko, nagsusulat lang ako ng sulat para kay Lord. So, tuloy-tuloy po yun. Sabi ko nga, kung babasahin ko pa yung Mark, Luke dyan, so chinek ko rin po. Kasi iisa naman po talaga halos ang laman nun. Dito po kasi, di ba, may miracle na ginawa dito si Lord, may prayer din, meron din ditong yung kababaang loob. Siyempre, hindi ko na po isusulat yun kung ano po yung natutunan ko habang binabasa, yun na rin po ang sinulat ko. Kaya sobra po yung kasi reminder din po to sa akin. Bagamat nagbabasa ako ng Biblia, reminder din po yung sinabi ni Pastor eh. Kung tutuusin, alam ko lalo na yung mga disciple, no, mga ministro. Kasi po yung asawa ko, pag kumukontra ako sa sinasabi minsan ng nagtuturo, lagi ko sinasabing parang mali yun. Hindi, tama yun. Alam niya, pati nga po yung mga notebook niya, alam niya kung saan nakasulat, kung anong notebook, kung blue, kung spring, alam niya kung saan nakasulat ang faith, kung saan nakasulat yung lesson po yun na alam niya. Kaya hindi ko maitapon, gusto ko na po itapon, hindi ko naman binabasa. So, dapat ganun tayo. Alam mo kung nasaan sinulat, hindi naman ganun kadali. Kasi pwedeng nabasa na po natin yung Biblia, pero hindi natin alam lahat kung saan. Ako po yun sa experience ko. Kaya yun nga po yung reminder sa atin na basahin natin pa ulit-ulit. 'Di ba? Kasi mariremind tayo uli. Dito nga yung sa Lenten, 'di ba? Sabi dito, 'di ba? Nire-remind uli na kaya si Lord napako sa krus para sa atin, sa kaligtasan natin. Ngayon kasi parang normal lang, no, 'di ba? Parang normal yung mga bagay na ginagawa na mali naman pero parang tama. Parang sila ang tama, tayo yung mali. So reminder na dito kasi sa pagbabasa ng Biblia, mariremind ulit tayo sa mga mali nating nagagawa na akala natin tama na. Kaya thank you Lord sa sobrang na-remind ako doon na si Lord pinako sa krus at tandaan natin babalik siya. Kasi baka nakalimutan natin na may magbabalik, di ba? At may buhay na walang hanggang. Yung kasi yun, baka nalimutan na natin na may buhay na walang hanggan. Kanina nga po, galing nga kaming sementeryo. Tapos, ayun, nandun si Tony. Nakalibing. So, hindi siya babalik, hindi siya si Kristo. Pero alam kong na kay Lord siya pupunta. Di ba? Kasi, darating kasi yung panahon na darating si Lord para sunduin ang mga patay, ang mga buhay. Di ba? Huwag natin pag-pray na maiwan tayo, parang awa nyo na ako gusto ko sumama kay Lord pag dumating agad siya, di ba? Pero, kaya reminder na, si Pastor Tony po, nung inatake, 12 hours lang nung namatay na siya agad. Ganon din ang gusto ko. Kung kukunin ako ni Lord, natutulog na lang. Huwag lang mabigla yung mga anak ko. Pero, dapat ready kasi hindi tayo matakot na kunin tayo ni Lord kasi may buhay na walang hanggan. So nire-remind sa atin kasi parang ang mundo ngayon hindi na alam na may kaligtasan, may buhay na walang hanggan. So I pray na maging lesson sa atin
yung Matthew, Mark, Luke dyan, etong mahal na araw, maging lesson na may Kristong namatay at may Kristong nabuhay at may Kristong babalik sa wakas ng panahon. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Tawagin naman natin yung isang hindi nakatulog din talaga hanggang madaling araw. Nandiyan ba si Sister Auring? Sister Au? Ayan. Hindi, abang na abang, sabi niya nung Lunes, ako hindi nakatulog. Ha? Alas 4 na nagsusulat pa, tapos hindi naman tinawag ni Pastor. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ang naming Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, salamat po. Maraming salamat at napabilang po ako sa iyong mga pinili na hindi man lamang karapat-dapat para maging anak mo po, Panginoon. Salamat sa napakagandang ipinakita mo sa amin, higit sa kapakumbabaan na pinakita mo po sa akin. Maraming salamat po dahil ikaw yung hari na isang naging napakagandang halimbawa para sa akin na naroon yung kapakumbabaan. Yung supporting verse ko po rito, nilagay ko yung 1 Peter 5 at saka Matthew 5. Hindi ko na lang sinulat. Sa Matthew 21 po yun. Doon sa una, doon ko po yung kinuha. Lord, naway panatilihin po naming maayos palagian ang iyong tahanan at ganun din ang aming mga puso. Alam ko, Lord, na ang iyong bahay dalang inanay, ayaw po ninyo ng mababahiran. Ganun din po ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon. At kami nagpapasalamat at patuloy niyo po itong nililinis sa araw-araw naming buhay. Sa iyo po lahat, nagmumula ang lahat ng ito. Doon po sa Ezekiel 43, 10-12. Kaya ako hindi nakatulog. Naghahanap ako ng supporting verse. Kaya salamat po talaga sa ating Panginoon dahil itong Ebanghelyo na ito, natuto rin po ako. Sabi po doon sa Luke na po ako. Kasi nandito yung, hanggang ano lang ako Lucas. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa gabay at patnubay. Tulungan niyo po ako na palagi ang manalangin at hindi madaig ng tukso. Lord, kayo po lamang ang makatutulong sa akin sa araw-araw naming pamumuhay. At salamat din po sa iyong pagkapako sa krus at kami ay nagkaroon ng isang tunay na bagong buhay at nakilala namin kayo. Thank you, Lord. Ito'y sa John 3:16. Thank you, Lord. Sister Auring, share nyo naman yung kanta nyo. Ayun yung kinanta nyo nung Monday. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Kasi kaya ako naawit yun. Grabe naman talaga yung pinanggalingan ko Pagkatawag Ako din sa yung inyo. lagi naka-uniforme sa simbahan. Ah. Gusto ko lahat salihan. Kaya binigyan ako ni Lord nito. Thank you, Lord. Parang nakalimutan ko na yata. Hindi, maalala nyo. Purihin ng Diyos. Thank you, Lord. Praise the Lord. Ako'y tinawag mo. Hallelujah. Pinili ako. Glory to God. Nakatugon ako. Amen, amen sa new life ko. Mali pala. Natapos agad, hindi Oo, pa yun Sa iba yun umpisa. Dati ba? Dati ako. Oo. Thank you, Lord. Natanda na. Naedad na. Dati ang buhay ko'y magulo. Balisa at palaging lito. Pananaw ay sa mundong ito. Di kilala si Kristo. Linggo-linggo'y nagsisimba. Kasama pa ang nobina. Lakad ng tuhod panata. Laman ng puso'y basura. Yun yung huli. Praise the Lord, ako'y tinawag mo. Hallelujah, napili ako. Glory to God, nakatugon ako. Amen, amen sa new life ko. Isa pa daw. From the top. Dati. Sige po. Dati ang buhay ko'y magulo. Balisa at palaging lito. Pananaw ay sa mundong ito.
di kilala si Kristo. Linggo-linggo'y nagsisimba, kasama pa ang nobina. Lakad ng tuhod panata, laman ng puso'y basura. Praise the Lord, ako'y tinawag mo. Hallelujah, napili ako. Glory to God, nakatugon ako. Amen, amen sa new life ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yan. Yan. May bunga na ang hindi nyo pagkatulog. Thank you, Lord. Sa mga brothers naman, tawag tayo ng brother. Bong, meron ka, Bong? Si Bong. Okay. Ayan. Ay, walang sayaw. Good morning, good morning. Nakakatuwa kasi binigyan nga tayo ng pagbabasa tungkol dyan sa about Lenten season. Di ba nakita natin sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung pinakabungad ng mga pinabasa sa atin, yung Matthew and Mark, halos iisa ang pinakasimula. At yung nasa Luke naman, nakita natin yung bago pumasok yung matagumpay na pagpasok ni Jesus dun sa Jerusalem, nakita natin yung bungad na tungkol dun sa naniningil ng buwis. And then yung sa John naman, nakita natin yung binuhusan ng paa. Ay, binuhusan ng pabango ang paa ni Jesus. Oo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito sa akin mga kapatid. Binuhusan ng paa. Nagulat lang sila doon sa binuhusan ng paa. Wow, thank you, Lord. Ama naming banal, Diyos na dakila, Diyos na may-ari ng langit at lupa, at Diyos na nagmamahal sa kanyang mga anak. Una sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa inyo na nakilala ko po kayo at kayo po ay pumasok sa aking buhay. At ako'y inyong tinanggap. Salamat po sa buhay at kapatawaran ng inyong ibinigay po sa akin. Kayo po ang naging dahilan at ginamit para kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong banal na dugo para kami ay linisin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, O Diyos ko. Kahit kami po ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng inyong paglilinis, ito pa rin kami at inyong nilinis sa lahat po ng aming karumihan. Kami po ay binigyan nyo ng bagong simula, bagong buhay at bagong pag-asa. Maraming salamat po sa magandang buhay na inyong ibinigay na nararanasan po namin ngayon. Salamat po sa pagpili ninyo sa akin para inyong gamitin sa inyong banal na gawain. Kaya ito po ako ngayon na hindi ko po sasayangin ang buhay na magandang ito para sa pagpapalaganap ng inyong gawain. Mas lalo po kayong umasa na hindi po ito ang mas lalo po akong umaasa na hindi lang po ito ang magandang buhay na aking matitikman. Alam ko na may mas masarap at magandang buhay na aking mararanasan pa. Maraming salamat po, O aking Diyos. Mahal na mahal ko po kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Gaya po niyan, nakalahad naman dito yung tungkol dun sa aking pagdarasal. Bagamat sabi nga ni Sister Ria kung paano ba natin gugunitain yung tinatawag na Lenten season. Di ba ako taga-Pasig ako taga-Manggahan, halos malapit dun yung Antipolo. Tagang hindi ako lumiliban, hindi ako lumilisan. Excited pa ako pag dumarating na ang buwan ng Marso. Yan. At pagkatapos nun, nakita ko yung pagbabago rin minsan sa sandaling pagbabago. Ito agad-agad yung pagbalik ko sa mga bagay na mali na ginagawa ko. Pero salamat kasi gaya nitong pagbabasa natin, doon nakita natin kung paano ginawa ng Panginoon na tayo itubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi na para tayo ay magpahirap pa, hindi na para tayo ay gayahin siya, na alam natin na siya lamang ang tanging pwedeng gumawa at gumawa nun. Kaya wala namang iba tayong dapat gawin kundi manampalataya. Nasabi nga ni Sister Marivic na 3 bagay na pananampalataya ng isang Kristiyano. Si Kristo'y namatay, nabuhay, at siya'y muling babalik. Thank you, Lord. Amen.
Yan. Huwag niyo pong kakalibutan, mga kapatid, na ang mga panalangin po na ito ay ginawa mula sa puso. Habang binabasa yon, tawag tayo, si Pastor Simple. Dahil siya may birthday eh. Day to... Ayan. May love letter na dala din siya. Yan. Thank you, Lord, for ng ating Panginoon. Yun naman pong akin, yung prayer ko po, kinuha ko po doon sa Mark 11, 12 po, at saka 13. Thank you, Lord. Babasahin ko po muna. Sige. Yan, sabi po, thank you, Lord, for the gift of life, health, and strength. Thank you for the provision and protection. Thank you for the community na dito po kami inilagay. Sa Mark 11, nung utusan ng Panginoon yung, sabi, kuhanin mo yung asno at sabihin nyo pagka may sumita, ako ang nagpapakuha. Yung Lord prayer po namin, yung prayer ko po yung pagsunod sa inyong mga salita. Na katulad po, Panginoon, yung sinabi na sa pagsunod namin na andun po yung blessing. At yung po sa chapter 12, yung prayer ko po doon, yung Lord po na yung pagbibigay po ng wisdom na nanggagaling po sa inyo. At yan naman po ang hinihiling ko sa inyong Panginoon. Dalangin ko po, Lord, na dito po sa aming mga binasa, higit po sa lahat, yung karunungan po na nanggagaling po sa inyo. Salamat po sa mga pamunuan ng aming community na dito po ninyo kami hinubog para po kami ituro ang makasunod. At salamat din po, Lord, sa pribilehiyo na kami po ako bigyan ng pagkakataon na magamit sa inyong gawain. Na inaamin ko naman po, Lord, yung aking kawalan na wala po ako magagawa kung wala po kayo sa aking buhay. At dalangin ko rin po, Lord, yung mga miyembro po ng aming community sa Compi, magbuhat po, Lord, sa pamunuan, sa mga pastor, elder, sa mga member, lahat po ng ginagamit po ninyo. Dalangin ko po, Lord, ay patuloy pong gamitin upang sa ganun po maipahayag ang inyong mabuting balita. At ayon po sa 2 Timothy 2:2 na ang mga narinig namin sa harapan ng maraming saksi, ituro namin sa mga tao mapapagkatiwala ang magturo naman sa iba. At salamat din po, Lord, sa mga karunungan na ibinibigay sa amin. Sa James 1:5, sabi nga po ninyo, hingin namin sa aming kawalan, kayo po ang magbibigay ng karunungan. Kaya po sa oras na ito, hinihiling ko po, Lord, yung aking kawalan na kayo po ang magbibigay ng karunungan. At higit po sa lahat, salamat po doon sa mga binasa namin na nagre-remind po sa amin, Lord, na ang sekreto po ng pagkapala ay sa pamagitan ng pagsunod. At Lord, sa mga sandali rin pong ito, Lord, hinihiling din po namin sa inyo yung aming mga kapatiran na may mga karamdaman. Alam namin, Lord, na kayo po ang magbibigay sa kanila ng kagalingan. At sa oras din pong ito, Lord, katulad nga po dito sa binasa namin, dito sa Mark, ang dami pong may sakit. Subalit, alam po namin, Lord, na dahil po sa panalangin ng bawat isa, magkakaroon po ito ng kagalingan. At Lord, salamat din po sa buhay na ibinibigay po niyo sa amin araw-araw. At yan po yung buhay na tinatamasa namin ngayon. Una po, yung prayer po namin sa aming community na patuloy pong yung mga plano ay maganap. Pangalawa po, yung prayer po para sa Compi members. Prayer po wisdom. Prayer po sa mga may sakit. At panalangin po na patuloy pa pong maipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Thank you, Lord po. Amen. Alam niyo mga kapatid, matama po kayong makinig kasi bawat panalangin po ng umuupo dito ay may kinalaman kung ano ang kung ano ang laman ng puso nila at kung ano ang attitude nila sa paglilingkod. Malalaman nyo kasi kung itong panalangin nito ay galing sa puso, yun ang lumalabas sa nguso. Kaya yung panalangin po na maririnig ninyo, yun ang laman ng puso ng mga gumawa. Okay, balik tayo sa sisters. Sister Josie kaya. Sister Jo? Love letters. O, mga love letters po namin kay Lord to. Ayan, Kayo thank po you, ba Lord. may love letters kay Lord, mga kapatid? Send niyo po. Ayan. Ito po ay ginawa ko ng last week pa.
Hindi ko po alam talaga kung anong gagawin kasi ang daming binigay ni Pastor na akala ko sa Luke, sa Mark, Pare-parehas bibigyan ng sila, isa-isa. So, at noong pong bago ako matulog, naalala ko po yung sinabi ni Pastor Rafi, nagkwento lang si Maribek. Yun lang. At doon po ako napunta. Sabi po dito kinuha ko po ito sa Mateo 22, dito po sa talinhaga tungkol sa kasalan. Ayan. Sabi po dito, ito po ang prayer ko, dakilang Diyos, mapagmahal na Ama, marami pong salamat sa napakadakila mong pag-ibig na walang katulad. Salamat po sapagkat nakarating sa akin ang iyong paanyaya sa isang pagdiriwang ng kagalakan at pag-ibig. Naunawaan ko sa patuloy na pakikinig ng iyong mga salita kung gaano ko karumi dahil sa mga kasalanang aking nagagawa na hindi ko alam. Nakapamuhay ako na ang tanging hangarin ko lang ay mabigyan ko ng kasiyahan ng aking sarili kahit sa paraang hindi mo nais. Nakakapagsalita ako ng mga katagang nagmamataas, nagmamapuri, nagmumura at nagsisinungaling sapagkat sa aking katuwiran lahat naman ng tao'y gumagawa naman ng aking ginagawa. Hindi rin po ako makapagpatawad sa taong gumawa sa akin ng hindi maganda at sa aking palagay hanggang sa ako'y mamatay ay hindi ko siya kayang patawarin. Subalit ang ako'y nakarinig ng iyong salita, tinanggap ko ng buong puso, ay naunawaan ko kung gaano kalaki ang aking kasalanan at nakatalaga na ako sa kapahamakan. Panginoon, ganoon na lang po ang aking pagkatakot, subalit nang marinig ko ang Mateo 11:28, ali kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahinga. Hindi ko na po itutuloy yun. At higit sa lahat yung John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya nga ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumampalatay sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ay ako ay nagkaroon ng kapahingahan at ganap na kagalakan. Dahil ang lahat ko palang kasalanan ay kasama ng napako mo sa krus ng Kalbaryo. Dakilang Ama, sa pangalan ng iyong buktong na anak na Jesus, patawad po, patawad po. Naunawaan ko na ikaw po ay punong-puno ng grasya at pag-ibig na kahit hanggang sa ngayon, nakakagawa pa rin ako na hindi mo ikinatutuwa, ay pinatatawad mo pa rin. Ako kung humihingi ng tawad, sapagkat ang ginawa ni Kristo ay nakikita mo sa akin at hindi ang aking pagkakasala. Panginoon Diyos, alam ko kung gaano kalaki ang iyong pag-ibig sa akin. Tulungan mo po akong laging alalahanin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyong habag at grasya sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Hanggang ngayon, tulungan mo po ako na laging maunawaan na hindi ka lang full of grace and full of mercy, but still, you are a holy and righteous God. At sa 1 Peter 1:16, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal, dakilang Diyos sa pangalan na Jesus. Ayoko po na sa pagdating ninyo, ako'y hindi matagpo ang nakadamit pang kasalan, kundi nakadamit pa ng karumihan. Hinihiling ko po na tulungan ako ng iyong banal na Espiritu, tulungan ako makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Ayoko po na ako'y matapon sa labas ng kadiliman. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po ako at ako'y tinawag mo at naisin ko po ay makasama sa iyong pipiliin. At sa Philippians 3:10, at ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan kang makilala, Kristo, maranasan ng kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay, makabahagi sa iyong mga paghihirap at maging katulad mo sa iyong kamatayan at umaasang ako'y muling bubuhayin mula sa kamatayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. Grabe, no, yung panalangin, no? Thank you, Lord. Okay. Salamat, Sister Jo. Tawagin natin si Mr. Ernie. Okay. Nobelang ano niya kay Lord, sulat Yung niya pong kay Lord. sa akin ay parang nandoon ako sa eksena mismo. Okay. Panginoong Yesus, tunay kang dakila sa lahat ng iyong mga gawa. Sa gitna ng nakaambang panganib na iyong kakaharapin, patuloy kang nagturo at naghayag sa amin. Di ka nag-alintanang ipakilala ang Ama
at ang iyong pagka-Diyos. Bigyan mo rin ako ng pusong tapat na naglilingkod sa iyo sa gitna ng maraming pagsubok, sulat ko hindi ko mabasa. Bigyan mo rin ako ng pusong tapat na naglilingkod sa iyo sa gitna ng maraming pagsubok. Uhaw sa iyong mga salita at masidhing ipakilala ka sa mga kapatid kong nasa kadiliman pa. Patuloy mong inalay ang iyong sarili sa lahat, bagamat maraming tunggali at pagtanggi ang ipinukol sa iyong banal na mukha. Di ka na bahala sa wakas nito, sapagkat masidhi ang iyong nasa, ang ialay ang iyong sarili sa kaligtasan ng lahat. Dalangin ko't pagsusumamo na maabot ang buhay na tulad sa iyo, na may tapang ihayag ang katotohanan, bunga ng ganap na pananalig sa amang nagmamahal sa iyo at sa akin. Ang nasaya ng iyong puso ay iisa lamang, maluwalhati ang pangalan ng Ama sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Naway ito rin ang aking adhikain hanggang sa wakas ng aking hininga. Tulad ng isang maamong tupa, nagpasakop ka't nagpaubaya sa mga tampalasa na ang tanging adhika ay waldasin at tapusin ang iyong buhay. Sa harap na taksil na alagad na nagkanulo sa iyo, hindi puot ang iyong naging sagot, manapay mababang loob. Tulungan mo akong matutunan ang tunay na kaabaan. Kay Pedro na lubos mong minahal, subalit 3 ulit kang kinatuwa. Tanging titig ng pangunawa at pagmahal ang iyong ibinaling sa kanyang mukha. Sa gitna ng aking kahungkagan at kawalan, naway laging ang iyong maamong mukha ang lagi kong masumpungan. Laging nagpapatawad at patuloy na nag-aanyayang manatili sa iyong kawan. Sa pagkabayubay mo sa krus, ang una mong ginawad ay ang kagandang loob at kapatawaran. Naway lagi mong idulot sa akin ang isang pusong laging handang magmahal. Sa bawat tampal at hapis at kahihiyan na sa iyo'y iniyatang, naroon ang puso mong handang magtiis, alang-alang sa aming kaligtasan. Turuan mo akong harapin ang anumang hapis, daanan ng lahat ng pagtitiis, upang lubusan kitang makilala at makibahagi sa iyong paghihirap at kamatayan. At sa iyong muling pagkabuhay, pinatunayan mong ikaw ang Diyos na makapangyarihan at ganap sa kanyang kaluwalhatian. Ang aking dalangin ay patuloy kang maghari sa aking buhay, ang siyang makita sa abakong kalalagayan. Luwalhatiin ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Nung binabasa ko po ito, ayoko siyang basahin na ako lang. Gusto ko siyang, kaya nung binabasa ko siya, andun ka ba? Nararamdaman mo yung nararamdaman niya, and then you reflect such amazing character na makita, alam mo yun, makita mo yung kung sino siya at nakita mo rin kung sino ka. At yun ang parang panalangin na tugon doon sa, eto ka, hindi ko kaya, pero nais mong maging kagaya mo. Ako'y maging kagaya mo. Hindi ko kaya. Kaya sa bawat yung kay Judas, imbis na galit, naroon yung kababaang loob kay Pedro, yung hampas, yung tampal. So habang binabasa mo, ramdam na ramdam mo eh. Tama. Nung unang ako pa, hindi ko pa nga sinusulat eh. Di ba? Nakahiga ako, tapos naisip ko kung ano yung mga dapat mong ipagpasalamat, nakakaiyak. Oo. Kasi ramdam mo yung dinadaanan niya, tapos, ewan ko, alam mo nandun ka. Tapos, you simply respond to what you are seeing, what you are hearing, and you're saying, ito ang puso ko, ito ang puso ko, ito lang ang kaya kong ibigay sa sandaling ito, naway tanggapin mo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Alam niyo mga kapatid, try niyo rin po. Subukan niyo din po kasi magiging iba ang panalangin ninyo. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid. Isa pa, meron pa akong konting time. Si Nanay Cle.
Oo, sabi ni Pastor, wag ko daw ubusin. At para sa mga hindi nakagawa, may time pa mga kapatid. Naggawa kayo ng love letter kay Lord. Kayo rin naman po mabibless eh. Kahit di nga maintindihan ng ibang tao yun, it doesn't matter eh. Ang mahalaga, ikaw ang na-bless, kaya nagawa mo yun. Thank you, Lord. Nakakaiyak ito. Nilagyan ko pa ito. Clement Toledo, my prayer. Matthew 28:19-20. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagtawag mo sa akin at paghirang bilang iyang lingkod at maglingkod sa iyong ubasan. Nakilala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Mula noon ay natutuhan kong magpuri, magpasalamat sa pamamagitan ng mga awitin na mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na ibigin ka ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ibigin mo ang kapwa gaya ng sarili. At isagawa ang mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tulungan niyo po ako na maging masigasig sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Nang sa gayon ay marami ang maging handa sa iyong pagbabalik. Tulad sa panahong ito na nararamdaman natin na ang mga nagaganap sa buong daigdig ay digmaan sa kapwa bansa. Laganap ang krimen, gayon din ang maraming kabataan na naliligaw ng landas. Sa pamamagitan naming mga magulang na ang aming mga anak ay patuloy na makilala at malaman ang kahalagahan ng iyong salita. Ang mga narinig namin mula sa iyo, Panginoon, ay patuloy kong naming maipamuhay. Nakakakatal ito. Maging matalino. Maging matalino at hindi maging hangal sa iyong mga utos. At maging handa sa iyong pagdating sa takdang panahon. Awit 119 verse 111. Ang bigay mong mga utos ay pamanang walang hanggan. Sa puso ko ay palagi ang dulot ay kagalakan. Marami pong salamat sa pagtawag at pagkahirag mo sa iyong lingkod. Sa pinagdadalhan mo sa mga taong nakakahalubilo, gayon din sa mga makasanlibutan, at doon sa mga tumanggap, tinupad nila ang iyong mga salita. Thank you, Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Simula nung tawagin po kami ng ating Panginoon, napakarami pong pagpapala, espiritual, pisikal at pinansyal. Kanina po bago ako umalis, kasi inihahatid ako ni tatay palabas kasi malayo sa kalsadang tahanan namin. Hindi ko pinahalata sa kanya na kaibang pakiramdam ko. Pero sabi ko, sasabihin ko ba ito sa kanya? Medyo nahihilo ako. Sabi ko, iba to, ibang klase to. Pero sabi nga, maglingkod at kasama ang Panginoon kahit anong magyari. Doon sa pader sa daanan, kasi ganito pala ang puso ng kahit may nararamdaman sa pag-alis, pero hindi mas malakas ang tawag ng Panginoon kasi sabi nga niya sa Mateo 28:19-20, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. 2 beses po akong napasandal sa pader. Sabi ko, iba to. Lord, may salita ka po. Sabi mo, lagi ninyo akong sinasamahan. Sabi ko kay Lisa kanina, still Lisa, nakma, sama ang pakiramdam. Balik ka, pabipi kita. Medyo po mataas ang BP ko.
178, 174 over 89. Sabi ko, wala to. Ikaw ang aking dakilang Diyos. Ano man ang mangyari kung saan man ako naroroon, ready ako, Panginoon. Sabi ko, Lord, di ba sabi mo, mahabang buhay bibigay mo? Malakas pa po ako, Lord. Huwag niyo kong pababayaan. Naalala ko po, kasi sa paglilingkod pala kay Lord, sa iyong mga pinastulan, ang puso mo'y naroon din. Nung mawala po si Brother Berting, hanggang sa ngayon po umiiyak ako. Bakit po? Yung pala pag minahal mo, para mo ng anak. Pag naaalaala ko, lagi akong lumuluha. Para kang nawala ng anak. Sabi nga ng mga anak ko, ano ba ka ng nanay? Sabi ko, hindi yun nalalaman yung nararamdaman ng isang ina. Para na naming anak ang pinupuntahan namin. Kasi bakit? Hindi ko malilimutan. Pag kami aahon ng bundok, napapahuli ako. Pag yung papaganyan, gaganyan, dadaanan namin ng malalaking ugat ng mangga. 2 kamay niya akong hahawakan para hindi ako matumba. Pero hindi ako madulas, pero natatakot akong palusong kasi pag bumaksak ang sasapnan ng isang hindi po matanda, maedad na. Alam nyo, halika sister, tapos last 2 weeks bago siya mamatay, sabi niya, sister, kasama po kayo. Biko, pas muna ako pag sa bundok. Aakayin ko po uli kayo. Tapos, alam nyo, ang sakit-sakit din sa dibdib nung malang. Kami po ni Sister Josie parang nawalan talaga ng napakalaking biyaya. Biyaya ng isang kaakibat sa gawain. Kung hindi po kami dumarating sa gawain, kahit sa bundok siya po ang aahon para ba siya ang mag-word. Kahit malakas ang bagyo. Alam niyo, yun lamang ang iniyakan ko kahit kamag-anak may namamatay. Hindi po ko ganun kaluha, pero iba po pala ang kapatid sa pananampalataya na kasama mo sa lahat, maging bagyo, maging pagsubok. At hindi po namin nakitang siya'y mawala. Kaya yung last 2 weeks na yun, sabi ko, araw-araw po gabi-gabi kami naroon tuwing hapon, araw. Kaya pasensya na po kayo at ako po umiiyak kasi sobrang palapit po. Sabi niya kasi nung umuna sabi na kanyang asawa, ni Brother Berting sa kanyang asawa, pag ba ako ikay namatay, mag-aasawa ka pa ba? Ang sabi ni Sister Taling, mamatay ka muna. Iyon nga, after 2 weeks namatay nga. Kaya ang sakit-sakit po, Sister Jo, gayon din po para kaming luka na pag nasa bahay. Minsan nalalaglag ang luha ko pag ako nag-aaral. Sabi ko, ito ba Lord ang ibinigay mong puso sa mga anak mo? Glory, glory to God. Kaya napakabuti ng Panginoon. Hindi po ako tumitigil sa pag-awit. Sa umaga pa lang, thank you Lord, aawit na ako. Thank you, Lord. Glory, glory to God. All glory and honor belongs to God. Salamat po. Magsi-75 na ako, pero andito pa po ang lakas ko pa, spiritual. Kaya ako minsan po pag ako'y nagbasa, minsan may nalilimutan po ako, babalikan ko uli. Pero alam ko si Lord, taglay ko ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Lord. So, wala na tayong time mga kapatid. No? Sa susunod, maririnig niyo po yung mga panalangin na ginawa ng ating mga kapatiran. Binibigyan po namin ng panahon itong panalangin na nagawa nila dahil ito po ay laman ng pinakaibuturan ng mga puso. Kung mapapansin niyo, iba-iba. Iba-iba ang pamamaraan kung paano magdasal kay Lord. Sa lahat ng mga umupo dito, iba-iba. Merong nagkukwento lang, merong naging makata, hindi ba? Pero lahat po yan ay panalangin. Ito po kasing panalangin is a law of the universe na nga eh.
ito po ay isang batas na in-establish ng Diyos that He works in response to prayers. Tandaan natin yun, mga kapatid, importante yun. God works in response to prayers. Kaya baka kaya hindi pa kumikilos ang Diyos sa buhay natin because we do not pray. Alam natin na dapat natin gawin ito, pero it has been denied. At saka it has been overlooked, ignored by marami. Maski nga doon sa mga Kristiyano na nakakaintindi na dapat nagdarasal ka, hindi rin ito nagagawa. So, parang paalala rin po sa atin ito na nawawalan na ng pananampalataya sa panalangin, kaya nababawasan na. Reminder din po ito sa lahat ng mga nadi-disappoint. Sabi natin, disappointed ako kasi yung panalangin ko hindi naman sinasagot, kaya hindi na ako nananalangin. Remember, God responds, God works in response to prayers, mga kapatid. Alam niyo po yung panalangin natin, alam niyo yung awitin natin, pagtatapos natin, yung in Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Ganon dapat manalangin ng tao. Kumbaga, konting kibot, sa lahat ng galaw na lamang, puro dinadaan sa panalangin. Naku, yun po, napakadali lang naman. Hindi naman po wala namang misteryo sa panalangin. Mga kapatid, walang misteryo doon. Kausapin mo lang ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya yung mga magagandang nangyayari sa'yo. Maski hindi magagandang nangyayari, pwede mong sabihin sa Diyos. Ang maganda rito, salita ka man ng salita, may nakikinig sa'yo. Ang delikado, salita ka ng salita, tapos wala namang nakikinig pala sa'yo. Ang tawag dun ay, may tama ka. Pero every time na ibubuka natin ang bibig natin, alam natin, may nakikinig sa atin ang Diyos. So, ina-encourage ko rin po kayo. Muli, basahin po natin ang Matthew. Gawin po ninyong mga kapatid, naghahanap ba kayo ng something na ma-offer po ninyo sa Panginoon this Lenten season? Gawin niyo po ito. Basahin niyo ulit Matthew 21 to 28, Mark 11 to 16, Luke 19 to 24, at saka sa John 12 to 21. Alam niyo, pag binasa niyo yon, naku, magugulat po kayo kung anong klaseng panalangin ang magagawa ng puso ninyo, mga kapatid. So, ipopost ni Sister Jam ulit. Screenshot nyo po para po basahin po ninyo. At nyo po, send nyo po, mga kapatid. PM nyo po kahit sa akin o kahit sa ibang worker ang panalangin na nagawa ng puso ninyo sa pagbasa nyo po ng mga scriptures na iyon. At kayo po ang mabibless. Yan. Para po sa ating mga may birthday, napakarami. Today is March 4. Happy birthday kay Brother Mike Shapo. Naalala ko yung sa Kapampangan na siya. Oo, wag. Mabuti na lang, Mike ang pangalan, Hindi Tak. Baka Kapampangan lang nakakaintindi nun. Sister Tess Francisco! Wow! Happy birthday, Sister Tess! Sister Annie De Jesus, Brother Brian Uson, Brother Joy Ann Valle. Aba, sabay pa sila ni Sister Tess, oh. Joy Ann Valle, Sister Nila Samodio, Brother Efren Flores, Brother Efren, Brother Justin Ayap, Sister Andrea Balester, Brother Justin Dikitanan, and Brother Rodel Concepcion. Happy birthday po, mga kapatid!
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muli po, happy birthday sa inyong lahat. Siya nga po pala mga kapatid, yung atin pong LSS sa Bicol Outreach. Marami raw pong mga kapatiran natin na naghahanap ng mga mission outreach natin. Ito na po yung time natin to be a part ng gawain po na ito kasi karamihan po nung ating mga kapatiran na mag-LSS doon hindi po masyadong blessed na blessed pa. Kaya tayo po na mga pinagpala na ang magsusupport dito sa gawain po na ito. So, pwede nyo pong i-Gcash o ilagay nyo po sa sobre. Sa sobre po natin, nakikita nyo po ba yung nakalagay doon? Mission. Tapos ilagay nyo lang Bicol Outreach. So, may pagkakataon pa po tayo na makasama dito sa pagpapalang ito dahil ito po ay sa March 23 pa naman po. Mga kapatid, ha? Kung kayo po'y kinakausap ni Lord. And we will end up with the new song of the week, Jesus Ikaw Lamang, composed by Minister Ariel Borja, arranged by Brother Alan Cabral, at pakinggan po natin si Doc Mon Fidere. God bless you mga kapatid! Diyos, ikaw ay dakila. Diyos, ikaw ay tapat. Diyos, ikaw ay pag-ibig, puno ng pagmamahal. Diyos, ikaw ay kanlungan, ikaw ang aking kublihan. Sa iyong kalinga, buhay ko'y may katiyakan. Pinahihimlay mo ko sa luntiang pastulan at pinanunumbalik ang aking kalakasan. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Diyos, ikaw ay dakila. Diyos, ikaw ay tapat. Diyos, ikaw ay pag-ibig, puno ng pagmamahal. Diyos, ikaw ay kanlungan,
ikaw ang aking kublihan. Sa iyong kalinga, buhay ko'y may katiyakan. Pinahihimlay mo ako sa luntiang pastulan at pinanunumbalik ang aking kalakasan. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Tanging ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Second Timothy 2:2.